Nakatulog at tumirik na ang mata nitong si Ryomen Sukuna matapos siyang tamaan ng Black Flash mula kay Gojo Satoru. However, nakaikot na for the fourth time ang Dharma Chakra Wheel at nakalabas na ang fully adapted na Mahoraga. From there on, it would be Mahoraga versus Gojo Satoru. It is the updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay huwag mo kakalimutang mag-like, mag-subscribe at i-ring mo na ang bell button. Ngayon huwag na nating patagalin pa dahil napaka-solid ng chapter na to, sinasabi ko sa inyo. Huwag mo din kalimutang panoodin ang previous chapter para makapag-catch up ka sa kwento ng chapter na to. Right off the bat, from the first page, may editor's comment agad tayo na nagsasabing there's no stopping the count of destiny, and may kita natin sa pinakaunang page na ito mismo na umiikot na naman ang wheel ni Mahoraga. Meaning, pangalawang ikot na to ng wheel kaya dalawang ikot na lang at fully adapted na si Mahoraga. As this happens, takot na takot at nag-aalala na talaga ang allied sorcerers dahil of course naman, di ba? Konting-konting oras na lang at malapit nang dumating ang pagkatalo ni Gojo dahil paparating na nga si Mahoraga. However, si Gojo hindi kinakabahan, ecstatic pa rin sa laban. We then get to see na habang hinahabol niya si Sukuna ay ginagamit niya ang kanyang curse technique Lapse na blue habang tinatry niya sanang hulihin ito, subalit nakakaiwas talaga si Sukuna dahil napakabilis din ng movements niya. Then we get to see another new skill na dinisplay ni Gojo Satoru. Makita natin dito na sa pamamagitan naman ng kanyang Lapse na ang blue ay nag-create siya ng napakaraming blue orbs na nakapaikot dito kay Sukuna. Now I know most of you guys ay naglalaro ng Mobile Legends para itong ang skill ni Cyclops na ang kanyang second skill na nagpapaikot ng napakaraming orbs dahil kung papansinin natin sa sumunod na panel, ang mga orbs na ito ay parang mga homing missiles na tinatrack si Sukuna at nilalamon ng kahit na anong bagay na nasa paligid nito. Habang iniiwasan nito ni Sukuna, hindi niya napansin na sa kanyang blind spot ay nagtatago si Gojo Satoru para mag-launch sa kanya ng isang surprise attack. Of course, pumalag si Sukuna, however may kita natin dito na may gap ang kanilang mga atake, so it only means one thing, naka-activate ang Infinity ni Gojo kaya hindi siya tinamaan at nag-land ng contact. Because of this, mas nagtamo ng damage itong si Ryomen Sukuna, tumalsik siya ng napakalayo habang kitang-kita nating nagkaroon ng isang wound sa kanyang tagiliran. But then umikot na naman ang wheel ni Mahoraga, so it means pangatlong ikot na to at isang ikot na lang talaga. Isang ikot na lang at a-appear na si Mahoraga na fully adapted na sa Infinity ni Gojo. Sobrang kaba na talaga ng mga allied Jujutsu sorcerers dito. Dito na nagsimulang mapatanong na naman si Yuji kung paano daw nag-a-adapt si Mahoraga. Maaari daw bang nagtitake ito ng time upang mag-adapt or kailangang tumanggap muna ito ng atake bago umikot ang wheel? Isa ito sa mga question na hindi masagot ni Kusakabe, pero sinabi niya na right from the start mula nang magsimula ang kanilang round 2 ay hindi gumagamit ng kahit na anong skill si Gojo kung hindi ang kanyang blue na Lapse. Dito na nagsimulang sumingit si Kashimo Hajime na pwede daw kahit na alin sa dalawang yon. Pwedeng mag-adapt si Mahoraga depende sa oras. Pwede din siyang mag-adapt ng mas mabilis kapag tumatamo siya ng atake. And then we get to see na nagpapatuloy na ang laban ni Gojo at nitong si Ryomen Sukuna sa ilalim ng lugar na pinaglalabanan nila previously dahil here we can see ang napakalaking mga columns o pundasyon na nasa ilalim ng pinaglalabanan nila. Now I just want to say this, isa ito sa mga bagay kung bakit napaka-solid ni Gege Akutami. Hindi niya masyadong pinapahaba ang kwento. Dahil as you can see, kung ikukumpara natin ito sa ibang series, ang tatlong pag-ikot ng wheel na yun ni Mahoraga ay maaring mag-take ng tatlong chapter din. But here you can see na isang chapter pa lamang at hindi pa nga tayo natatapos nakatatlong ikot na agad ang Dharma Chakra Wheel. Balik tayo sa paglalaban ni Gojo at ni Sukuna nang dahil na nga sa ine-expect ni Sukuna na hindi gagamit ng kahit na anong moves itong si Gojo. Except sa kanyang blue ay tinatangkasan na ni Gojo na sorpresahin ng paggamit ng isang napakatinding red or curse technique reversal ang King of Curses. And as you can see from the panels, may nakaharang pangang pundasyon or column sa gitna nilang dalawa pero tinutok at nilet out pa rin talaga niya ang kanyang red despite ng obstacle, despite ng nakaharang na pundasyon dahil napaka-confident niya na maaring ang kanyang atake ay kayang pumatay na kay Ryomen Sukuna. However, we get to see na hindi papatay si Sukuna at nagtamo lamang ito ng minor injuries. Dahil kung papansinin din natin sa scene or sa panel na to, it's as if ine-expect talaga ni Sukuna na nagagamit siya ng isang surprise attack. Therefore, bago pa man lamang mag-land ng contact, ang red ni Gojo Satoru ay inactivate ni Sukuna ang kanyang domain amplification. Therefore, fortifying his body kaya hindi siya tinablan at hindi siya nagtamo ng napaka-severe na mga damage. Because of this, we can see na medyo naguguluhan and medyo confused itong si Gojo dahil of course, nakikipagpaunahan na nga lang siya sa oras dahil malapit ng fully mag-adapt si Mahoraga. Pero may kita natin dito na dahil nga gumamit ng domain amplification si Sukuna, temporarily nag-turn dark ang Dharma Chakra Wheel na nangangahulugan lamang na as of the moment hindi nag-count yon as an adaptation.
But it is also included here na despite gumamit ng domain amplification si Sukuna na dapat ay na-block niya ng napakadali ang red ni Gojo, still hindi niya nagawa yon dahil ang paggamit ni Gojo pala ng red na yon ay enhanced with limitless. So meaning hindi lamang yun ang simpleng red na ginagamit nitong si Gojo tulad ng nakita natin sa laban nila dati ni Jogo, dahil ang red na ito ay mas malakas and mas enhanced gamit ang kanyang limitless. Pero I don't know how maaring lumakas ito sa pamamagitan ng training niya na maaring dahil sa time skip or maaari ding ginawa niya as of the time na nakakulong siya sa prison realm. And dahil nga nakasurvive si Sukuna sa ginawang surprise attack ni Gojo and dahil nakapag-prepare siya dito sa pamamagitan ng domain amplification, tinatawanan na naman niya itong si Gojo habang sinasabing masyado na daw nagiging sloppy si Gojo at nag-hesitate ng dahil lamang sa hindi naging effective ang kanyang surprise attack. And then tulad ng dati, we get to see na tinamaan ng isang ibang surprise attack itong si Ryomen Sukuna. It is the very same type of red na ginamit nitong si Gojo na nasalag niya, however this one umikot sa buong building na para bang ginawa yun ni Gojo previously or beforehand dahil ina-expect niya na dito sila magtatapos. Na napredict talaga ni Gojo na dito sila magkikita at some specific point in time, meaning na talagang napakatalino din ni Gojo dahil sino ba naman na mag-aakala at makakapag-calculate ng mga positionings na yun. Nang dahil na nga sa backshot na tinamo na ito ni Sukuna, unti-unti siyang napatalsik ngayon papalapit kay Gojo Satoru habang si Gojo nagpe-prepare naman para sa isang napaka-solid na attack. And then here, we get to see na ginamit ni Gojo ang favorite na atake ng ating main character na ang Black Flash. Napaka-solid, isang direct hit papunta sa puso nitong si Sukuna. Makikita natin dito na talagang umaapaw din ang Black Bolts na nanggagaling sa Black Flash ni Gojo Satoru and sa sobrang lakas ng ginawang atake ito ni Gojo, namuti ang mata ni Sukuna. Napatirik ang mata niya ngayon. Makikita natin dito na para bang palagi na lang pinapahiya ni Gege Akutami itong si Sukuna na sa tuwing magyayabang ito ay bigla na lamang itong nabubugbog. We can see here na maging ang allied sorcerers ay gulat na gulat dahil maaring ito ang pinakaunang beses na nakita nilang gumamit ng Black Flash itong si Gojo Satoru. And then makikita natin na dahil lang napatulog na ni Gojo itong si Sukuna, nalaglag ang Dharma Chakra Wheel mula sa uluhan nito. It only means one thing, panalo na si Gojo and wala nang magagawa si Sukuna dahil tulog na nga siya, diba? However, habang nahuhulog ito ay bigla itong umikot for the fourth time, therefore completing the adaptation process. Bigla na ngayong nakaramdam ng uneasiness si Gojo Satoru at habang umiikot ang wheel ay biglang nag-appear ang shadow sa kanyang paahan. Natrap ang kanyang paa sa loob ng shadow na dahilan kung bakit hindi siya nakaalis agad, and kung iisipin nyo hindi na effective ang infinity dito ni Gojo kaya hindi na siya ganun ka-invincible at nahuhuli na siya ng mga simpleng trap na tulad lamang nito. And then in the next panel, we get to see na unti-unti nang lumalabas ang mga kamay ni Mahoraga kasama na ang kanyang blade. And at this very same time, we get to see na nagsimula ng magsigawan ang mga allied Jujutsu sorcerers, especially ang kanyang espesyal na dalawang estudyante na si Yuta at si Yuji. Makikita rin natin dito na sa paglabas ng mga kamay na ito ni Mahoraga na hawakan niya si Gojo kaya hindi ito nakaiwas, and in the last page, na-slash ni Mahoraga si Gojo Satoru. Now, I don't know if this will be fatal kung magkakaroon nito ng special na effect ngayong nakapag-adapt na nga siya completely kay Gojo Satoru, pero in the very last panel, we get to see na nangangalat na ang dugo sa katawan at maging sa mukha ni Gojo Satoru kasama na ang napakagulat na gulat niyang mukha. But sadly, this is where the chapter ends with an editor's comment na naman na that sword will reach out to his life. Now, I really appreciate the thing na nagawan pa ng paraan ni Gojo Satoru na talunin sana si Ryomen Sukuna within that countdown, and honestly, I think meron na sana siyang chance na patayin talaga itong si Ryomen Sukuna in that moment dahil napaka-open nga niya doon, pero hindi niya siguro pinatay dahil nga nasa katawan ni Megumi itong si Sukuna. Dahil as you can see in that specific moment, pwede na sana niyang gamitin ang kanyang purple para i-obliterate na sana si Sukuna. But at the same time, mapapatay din niya ang kanyang estudyante na si Megumi. And as we also tulog na ngayon ang King of Curses matapos siyang tamaan ng isang napaka-solid na Black Flash, namumuti na ngayon ang kanyang mata at humihilik na siya ngayon matapos niyang magyabang na naman kay Gojo. For the second time na iligtas na naman ni Mahoraga itong si Ryomen Sukuna mula sa kamatayan. Now, I don't mean to anger the Ryomen Sukuna fans. Sige, sabihin na lamang natin na kasama na sa curse technique ni Sukuna ang 10 Shadows dahil nga nasa katawan siya ni Megumi kaya fair pa rin yun.
But in the next chapter, we can expect na ang susunod na laban ay magiging sa gitna na lamang nitong si Mahoraga na fully adapted sa Infinity at nitong si Gojo na tinamaan na nga ng slash na maaring maging factor sa magiging laban na yon. Nevermind Sukuna, dahil ang magiging laban ay sa gitna na lamang ni Gojo at ni Mahoraga nang dahil lang nga sa nakatulog na si Sukuna sa chapter na to. If you had reached this last part, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka naman ng like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It's the updated Weeb and I'll see you in the next one.